Kakasuhan ni Senador Bong Revilla ang mga vlogger na nagpakalat umano ng fake news tungkol sa kanya ilang araw bago ang midterm elections. Suspetsa ng kampo ni Revilla, ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa Magic 12. Narito ang agenda report ni Hannah T. Hindi na raw palalampasin pa ni Senator Ramon Bong Revilla ang mga nagkalat ng fake news laban sa kanya online. Pinaghahandaan na ng kampo niya ang paghahain ng 5 hanggang 10 kasong cyber libel laban sa di pa pinapangalanang social media personalities at vloggers na ginamit umano ang issue ng PDAF para siraan siya ilang araw bago ang eleksyon. Noong 2018, pinawalang sala si Revilla sa kasong plunder kaugnay ng PDAF o pagbulsa ng kickbacks noon mula sa peking NGO projects gamit ang pondo ng bayan. Ang order ng korte, joint liability ang mga co-accused at hindi siya directly. I will give one example. Bago mag-May 12, lumabas sa mga post na sinabi niyang dapat mahatulan ang kamatayan ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Totoong bahagi raw ito ng kanyang kampanya, pero may karugtong ang post na sinabing hindi ko isasauli ang 124 million at may dagdag na salitang manigas kayo. There is nothing in the decision of the Sandigan Bayan wherein he was been ordered to return any amount to the government. Ayon kay Attorney Raymond Fortun, coordinated attack ang ginawa. Kaya makikipag-ugnayan na sila sa NBI. Sa desisyon ng korte, the court cannot hold him liable for the crime of plunder at siya ay acquitted. Sa 2 previous terms ni Revilla, isa siya sa top-notchers sa senatorial race. Pero noong 2019, kasunod ng PDAF issue, bumaba siya sa 11th spot at ngayong 2025, lalo pang bumaba na nasa rank 14. These evil-minded individuals and groups succeeded in their plan, but they will be made to answer for their misdeeds before the courts of law. Hindi nila idinidiin ang sinumang kandidato. Ngayon sasabihin ko na walang kinalaman po yung kampo ng mga Duterte. Dederetsyuhin ko na po. Dumadaan daw sa depression ngayon ng senador na napagkaitan daw ng paglilingkod sa bayan. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel.